Hello and welcome again dito sa ating next video. So we are still in privacy and security. But this time, we'll talk about safe web browsing. Ayan. So as you all know, guys, ang daming website sa mundo. Billions of websites sa mundo. 'Di ba? Yung ating buhay ay sobrang connected na masyado. Right? So sa dami ng website na meron ngayon sa mundo, ang tanong, alin ba dyan ang safe? At paano mo siya malalaman? So this video will talk about safe web browsing. I will give you some tips na ina-apply ko sa aking sarili, tinuturo ko sa aking mga estudyante, at ito po ay gusto kong ibahagi sa inyo. Una is avoid clicking email links whenever possible. So link can be dangerous if they lead to malware-infested websites or when they trigger downloads of dangerous files. May nakita kang link sa Facebook, you are so interested. Tapos, pag-click mo ng link, na-redirect ka sa ibang page, sa ibang website. Once you're being redirected sa ibang website, during the change ng URL o ng website na yon, merong potential kasi pwede mangyari na mag-automatic, example, download ng mga files yan. Automatic mag-install na kung ano-ano dyan sa computer natin. Kasi yung malware po, as we all know guys, ay kailangan niya ng trigger talaga. Merong mga malwares na kailangan ng trigger para mag-take effect siya. At yung nag-click ka ng isang link, yun ang trigger na yon. So once you receive email link or kahit anumang link na nasa social media po natin, please avoid if you're not so sure about it. Ang tanong, paano ko naman, sir, malalaman kung sakali talagang, kasi yung kamay ko, kasi kating-kati na eh, gusto ko na talaga i-click eh. So, paano ko malalaman? Pwede mo munang i-hover. I-hover mo muna yung pointer dun sa link na yon. Tapos sa lower left corner niyan, dito na part, usually na andun yung exact URL na kung saan pupunta talaga yung link na yon. So, pwede mo muna i-check yung kung medyo sketchy yung website or hindi. At ito ay connected dito sa number 2 natin. Watch out for malicious websites. Yung mga hackers talaga, they tend to copy yung mga legit na websites na binivisit po natin. Pero yung kanilang binabago ay very subtle. Yung mga spelling lang naman yan ng website or spelling ng URL. Minsan Facebook, instead of using O sa Facebook, they use zero. Kasi pag binasa mo, parang Facebook pa rin. Yung mga subtle changes na po yan, yun ang dapat nating bantayan. At similarly dito sa number 1 kanina, bago ka mag-click ng kung ano-ano pa man, i-hover mo muna yung mouse dun sa link na yon, tapos tingnan mo sa lower left corner ng screen mo kung yung website ba na pupuntahan once nag-click ka ay talagang yun ang intention mo na puntahan. Sketchy ba? Huwag mo nang i-click yung link na po yon. Number 3, be aware of the top search results. Diba? Gumamit ka ngayon ng Google. Nag-search ka ng isang topic. You put keyword. Tapos, tayo kasi, we are so confident na yung first 5 na result ng binigay ni Google ay trusted. Diba? Confident tayo doon. We don't even bother to look for second page. Diba? Pag wala kang nahanap doon sa first 5 results, what do? We change the keyword. At alam po ng hackers yan. Most people use a search engine multiple times a day and hackers know that. So what they do, alam nyo ba ito? What they do is they pay. Kasi ganito yung nangyayari. Yung Google, isa sa kanilang business strategies is meron po tinatawag na page ranking. Ano yung page ranking? Ito yung parang you have to pay a certain amount sa Google para pag nag-search ng isang keyword na match dun sa website mo, isa ka sa mga top results. Opo, meron pong ganun. Meron pong ganung business model si Google. So kung yung mga hackers alam nila 'yon. So they invest, they put money para at least top sila dun sa result. At sometimes yung kanilang programming, yung kasi yung pag-appear dun sa results din, minsan din kasi depende sa paka-design ng website mo eh. May kasi tatawag na search engine optimization, ganyan. At alam ng mga hackers yan. So hindi po ibig sabihin na porket top 1, top 2, top 3 sa results yung website, trusted na po yun. No? So, we have to be aware ng mga top search results po. Number 4, ito na, mga pop-ups. Mga fake warning pop-ups. Hackers create browser pop-ups o tawag ng iba dyan ay scareware that look like a real antivirus warning.
yung usual na sinasabi niyan is, hey, your computer has been infected. Click here to run virus scan. Tatakutin ka talaga. They're using red colors, yung font na talagang parang parang bothered ka talaga. So they use that. Kasi nga wala yung tao ka na yung user na hindi masyado aware sa mga ganitong klaseng bagay, talagang magra-rattle yan eh. At yun ang gustong-gusto ng mga hackers eh, yung parang minamadali ka, tinatakot ka. So once you click dun sa link na yun na binibigay sa'yo ni hacker, trigger na naman ng malware yon. So, posibleng merong pumasok na malware sa computer mo at ma-infect yung computer mo at yung computers na connected sa network na ginagamit mo. Makakadamay ka pa ng ibang tao. So, tanong, how do you tell the difference between a real browser warning and a fake one? Very simple lang po. A real browser warning will ask you not to do something. Sabihin niyan, don't go to this website. Don't go forward. Alam niyo po ito, pag meron kayong na-visit na website na parang na-block muna ni browser, alam mo yon, parang meron siyang tanong muna, are you sure you want to continue? 'Di ba? Tapos tayo naman, continue anyway. Click po yung ganon. So, yung mga ganong warning na yon, yun talaga yung mga legit na yon. They don't want you to go forward or don't do anything dun sa situation na yon. Yung mga fake warnings naman will ask you differently. Sasabihin niyan, oh, click mo dito, o download mo ito para maayos. Dun pa lang po, red flag na po yon. So, yun po yung pag-determine ng fake at real browser warning. Move on tayo ng konti. Number 5, fake update notifications. 'Di ba? These warnings typically ask you to download or provide login information. Mga pop-ups to. Minsan din sa lower right corner ng screen mo, may nag-a-appear dyan na warning, download this, blah, blah, blah. Pinapa-update sa'yo yung computer mo. Minsan po, yan po ay ginagamit ng mga hackers para makapasok din sa ating local machine. So anong ginagawa niyan? Kasi medyo tricky kasi alam mo, medyo tricky kasi itong update, yung fake update notification eh. Minsan hindi alam to ng iba eh. So ang ginagawa po diyan, yung rule of thumb is i-enable po natin ang automatic updates ng ating computer. Kasi po, pag merong nag-pop up dyan na something na magti-trigger ka pa, magkiklik ka pa, pwede mo na kagad isipin na, uy, wait lang, naka-automatic ito ah, bakit kailangan pa mag-click? So, isa na yung parang red flag sa'yo na baka, nako, gawa to ng hacker. So, enable automatic updates, yun po yung solution doon. Number 6, do not install toolbars, plugins, or add-ons sa browser po natin unless they are approved by your organization. Meron naman tayong disclaimer. Kasi may mga plugins naman talaga na super useful naman talaga to make our lives easier sa pag-browse ng mga sites na favorite natin. Pero pag walang go signal yung ating IT department, please do not install any toolbars, plugins, or add-ons onto your browser. And number 7, avoid HTTP to send or transmit sensitive information. What are these information? Of course, your bank account, 'di ba? Yung mga password nyo, right? Huwag nating ibibigay yan sa unsecured na connection like HTTP. But we can send that information, sensitive information, if yung ating connection is using the HTTPS. May S sa dulo. Yung S stands for secure. So this makes it harder for the hackers to infiltrate or infect or sabihin natin, i-block yung transmittal ng ating data from one computer to another or from one place to another. So pag HTTP, yung nakita mo dun sa browser, di ba sa taas to eh. Di ba sa taas to? Yung example, google.com, nakalagay dyan, HTTPS, di ba, :// www.google.com, di ba, ganon. Pag nakita mong walang S, yung HTTP, umalis ka na po dyan, ma'am and sir. Right? But of course, di ba, di naman natin to ma-avoid talaga. Minsan kasi nagmamadali tayo. Etong mga tips dito, baka may makaligtaan tayo. So, anong tatanong dyan, anong pwedeng gawin in case of emergency? Nasa situation na ako, sir, na feeling ko talaga ako infiltrated na, feeling ko talaga target ako ng hacker. So, anong pwede mong gawin? I have tips na pwedeng ibigay sa inyo. Unang-una, you have to stay calm. Stay calm.
Attackers want their targets to act quickly and carelessly because careless targets are more likely to make mistakes that attackers can exploit. Right? Pag nagpapanik ka kasi, hindi ka na masyado nakapag-isip eh. 'Di ba? Eh, sabi ng attacker, click mo to para ma-download mo. Click on ako. Wag na po. This will make your tawag dito, situation even worse. So keep calm. Iba din ang ginagawa, you have to go offline. Go offline. Prevent any further attacks or downloads while dealing with the existing problem. 'Di ba? Offline ka muna. And then, follow this up by running a virus scan. Yung ating mga Windows computers, ma'am and sir, meron pong built-in yan na Defender, Microsoft Defender. Yun po, kung lagi ka pong nag-update ng antivirus mo, go ahead and scan offline. Pwede po yan. And most importantly po, report it. Ito, wrong spelling lang po. Report it to your IT department immediately. Report everything that happened and don't try to fix it yourself. You have to tell everything because concealing the incident will just make the problem worse. They are IT department for a reason and they know this. So we have to tell them immediately everything that happened. So these are the tips that I can share you guys. And I hope ito ay maalala po natin in times of emergency. So my name is Jay and see you next time.